Network Entertainment. Hello! Welcome to another hindi na ako natatae episode. Sorry. So, uling episode, takin na tayo ako. Hindi naman tayo. Nangihina ako. Kasi, ba't ba ganun, Nurse Andre? Pag nagtatay ka, ba't ka nangihina? Yung electrolytes mo, wala. Yung you get dehydrated. Kung walang dehydrated, mabagal yung pag-circulate ng dugo mo. Kung mabagal yung pag-circulate ng dugo mo, babagal yung heartbeat mo. As in, ka. ramdam ko sa labi ko eh. Na, Yung nagbabalat siya. Tapos hassle pag umatsing ka. Tapos walang dry yung bibig mo. Parang kung kumain ng firecrackers. Oo nga eh, parang ganun yung feeling ko pag sumubo ka ng 5-star. Yun. Which na-try na natin before, Red. Ha? Oo. Sumubo ng 5-star? Oh, dude. Kailan? Yung Christmas. Talaga? Oo. Bakit? Ano, joke ba to? 5-star yung tawag ko sa titi ng tito. Hindi ako tatawa. Natawa ako. Pero hindi ako tatawa. Papakita ko sa inyo ang control. Control, pare. Wala. Ito yung podcast na pare tayo ang bad boys of. Yan yung unang moniker natin, di ba? The Bad Boys of Pinoy Comedy Podcasting. Oh, dude. The most offensive podcast in the world. Pare. Merong title si Baus eh, na pinost niya. Na parang, nandun sa, nalimutan ko eh, pero sabi ko parang, bakla? Ano? Happy Pride Month. Oh my God. Hindi namin sinasadya ni Red yun. Hindi namin sinasadya yun. Nalimutan ko eh, pero sabi ko parang hindi bagay sa kanya. Ewan ko. Natawa lang ako. Anyways. Nakakatawa kasi yung stand-up ni Boss sobrang bastos. Oh, gago. Compared to the clean Boss na. Pag nakita niyo yung Dog Show Divas, hindi, meron din naman. Maangas din naman yung Dog Show Divas. Oh, dude. Pero mas maangas siya mag-stand-up. Mas ano siya eh. Mas, how do you say this? Raunchy. Raunchy is a good term. Yes. Parang ano talaga. In a way, I think, ang stand-up kasi talaga, 18 plus talaga siya. Walang, may clean comedians, pero... Kahit si Ray eh, may mga bastos din siyang jokes eh. Ray Mamuad? Sobrang linis na Di niya. naman siya sobrang linis, si Ray. Ay, naman. Malinis siya than others, pero putya meron siyang mga, mga dirty talk joke, di ba? yung Bisaya joke niya. Nakakatawa. Diba? So, di ba? Kanino ka lang? To whom you belong? To whom, panoorin sa Benta Nights. Nasa YouTube yan. Panoorin nyo na lang. Sinong imong papa? Sino yung mong papa? Ano yung putangin ng topic na? Future, pare. Played out the sigurado ka bang hindi pa natin pinag-usapan? Never. Dumatawa ako minsan sa dami ng topics natin na umulit na tayo ng motherfucking topic. Umulit? Never pa tayo umulit, promise. In mo ba? Never. Feeling ko. May nag-call out na sa atin kung inulit natin. Sa bagay. Pero di mo rin alam. Itong mga fucks na to eh. Itong mga fucking mistake finders. Actually, okay. Tangina, high five mo sa sarili mo po. Tangina. High five mo sa sarili mo sa putangina. Dami sa comments. Apartment mong debentilador. Ang hirap kasi kami, we're just spouting bullshit. Wala naman kaming phones na. Hindi naman to, ano ba to? Factual podcast ba to? Comedy podcast to ba? Yes, first and foremost. Comedy podcast. Pag-usapan natin ng future. Play it out. Pagkatapos ng right after this very unnecessary OBB. And we're back. UP yung microphone ko. Ano nangyari dito? Ha? Sinong putang ina nag-UP? Ops! Good. Op. Yun. Buhay pa? Okay, sorry. So, learning from our mistakes, yung PC, inayos namin na nakikita na namin yung monitor from where we're recording. Tapos on off siya. Feeling ko, malawag yung HDMI cable. Nangyayari yan kung may nagfe-flicker yung kuryente. Pwede. Pwede. Tangina mo yung mga PC expert. Bobo. Walang kinalaman sa kuryente yun. Pero ayun nga. I think it's very much an improvement. Tsaka baka nabi-break yung illusion na it's a well put on production. Nope. Pag nag-record kami, it literally, kung sino yung nasa table,
Yun lang yung tao sa... Tapos... Nung hindi pa busy si Roy siya pa yung... Hindi, kasi hindi mo naman pwedeng expectin si Roy na pumunta rito twice a week para lang pinutin yung record button for us, pare. Diba? Yeah. So, ayun. Ano pa nagsasabi? Future. Ayun, sa future, baka puta magkaroon tayo ng crew. Yun yung, like, di ba nag 3 episodes ka sa Cool Pals? Oo. Anong difference? Nang nag-record ka dito, saka nag-record ka sa Cool Pals na may coordinator. May machinery na behind them Ito, parang bare bones pa tayo ng konti Wala talaga. Nakakatawa nga kasi pagpasok mo dito, pag binubuksan mo yung mga ilaw, medyo may sense of parang nagbubukas ka ng robot mo. Pero hindi yung robot na marami kang crew. Parang robot lang na ikaw rin yung mekaniko ng robot mo. Parang ganun. Ikaw, di ba kunwari sa mga ship, di ba? Ikaw rin yung crew, ikaw rin yung taga yung sa mast, ikaw rin yung taga-tira ng kanyon. Ikaw lang talaga Parang ganun yung pakiramdam. Nandun ako, it's a radio show. It's a thing. It's a monster na pare. Pagdating mo dun, una-una, nasa hotel siya. Pagdating mo dun, papasok ko dun sa fucking... Kung di ka pa nakapunta sa live recording nila. Pagpasok mo dun, daming tao, may magre-receive sa'yo, may holding area ka. Yes. Kung guest ka, meron kang VIP area. Yeah. Pero kung tipong tayo, pag comedians, kasama tayo sa Cool Pals nag-waiting room. So, may dalawang... Doon tayo sa Cool Pals mismo. May dalawang VIP area for the guests and for the Cool Pals. So, kasama, syempre, doon tayo sa tropa area, di ba? Tapos may papa-ordering ka ng food. Or kung may food sponsor sila, pakainin ka. Tapos puta, may coordinator sa lahat ng ginagawa mo. May tao doon. Yung coordinator, may coordinator. Like, si Honeydel, like kung live events, parati siya naka-headset. Oo nga Oo. Ang ina pare. Yung big boss, which is very progressive. Oo nga Kudos sa Cool Pals. Tsaka happy fucking anniversary sa inyo. 7th anniversary. Nakakatuwa kayo. At hopefully, ako nag-give up na ako dun sa future dream ko na. Cool Pals Killers? Hindi na tayo Cool Pals Killers. I think maganda tayo na yung magandang alternative. Tayo ang... nagiging spin-off na lang tayo. Alam mo tayo yung Tropical Hut, sila McDonald's. Like alam mo, shit, puno na dito sa McDo. Tropical Hut tayo. Sige, pwede. Alam mo yung Cool Pals Awards na kung saan... Naghalikan kayo ni James? AI nila na naghalikan kami ni James. Oo, halatang AI. AI na AI. Nag-iba yung color gradient ng katawan niyo. Doon ko na-realize na ang daming, pag lumabas yung fucking rap, Spotify rap, talagang ang evident Parating, nakatag kasama ka sa top 5 ko, pero parating on 2. Parating 2 Tapos number 1 si Cool Pals. So parang, ano ba ako? Parang, tangina, ano lang ba ako? Parang, to be fair, Red, may mga couple na number 1 nila. Sobrang bihira. Sobrang bihira. So parang, hindi ko lang kung matutuwa ako or parang... Tayo lang yung side bitch nila. Okay lang yan. Parang tayong, para tayong tira. Oo. Yung kung umay na sila sa Tagalog, nag-i-English itong dalawang nerd. Oo. I think mas nerdier tayo than them though. Oo naman. Feeling ko rin, kasi doon ang nakakatawa doon. Pinaka-nerd na sa kanila si James. Pero there's a bunch, they're all nerds, pare. GB is a fucking... si GB tsaka si James lalo. Older nerd si GB. Like yung mga alam niya, yung mga Thundercats. Pero wild siya mag-nerd out. Like, Twilight Zone. Oo. Transformers. G1 na Transformers. G1 na Transformers. Diba? Naalala ko una ko nakita si GB, meron siyang bit si Omega Supreme, yung malaking Transformer sa open mic. Nerd pala to si GB. Meron. Marami siyang meron siyang mga unboxed na na boxed pa na mga figures. Na sabi ko, papabukas mo ba sa anak mo yun? Dude, naalala ko, 2017, 2 years ko lang kilala sa GB. Minessage niya ako, "Hoy, Andre, pwede mo bang dalhin yung Mega Drive? Kasi may binili akong Mega Drive dyan sa Pangasinan. Pwede mong kunin mo doon sa Retro gamer din kasi siya. Yes, he is. Si GB. Hindi ko nga gets it. Like, sorry sa mga retro gamers dyan. Mag-emulator na lang kayo. Hindi, iba. Iba yung hawak mo. Iba yung hawak mo. Iba yung... Gets. Yung sasaksak mo. Ang problema kasi yung controllers, lalo na yung SNES. Hindi sila ergonomic. Oo, lalo na pag sa akin. Sakit siya sa kamay Hindi. So, compare mo ngayon sa mga controller ngayon na talagang... May haptic feedback. It just fits your hand. Nag-state of play ng PlayStation recently. Ewan ko kung aware ka. Yung Laufey? Yun, yung Laufey.
Di ba musician rin yan sila? Yun nga rin eh. Ano yung, like, pinag-usapan namin, yung complaint nila, babae kasi. Sobrang stupid nun. Samus, yung Ellie Si Samus pa lang. si fucking Lara Croft. Oo. Sobrang dami. sobrang dami. Hindi, pero kasi, ang complaint is not because babae yung bida. It's because God of War is ang protagonist always, si Kratos. Malaking factor din na iba yung protagonist bigla. Like, naalala ko sobrang laking factor na hindi pala si Solid Snake, kundi si Raiden. Pero ano yun? Pero medyo gets ko yun. Kasi, bait and switch. Oo. May demo silang ni-release eh. Na literally yung tanker level na si Solid Snake. Oo nga, which is totoo naman. Tapos wala lang eh. Talagang, wala na siya. I think you play him 30% of the game. Not even. Baka 15. Ganong level. Kasi, ang point daw ni Hideo Kojima dun is, parati ka daw kasing Solid Snake. So, he wanted to portray Solid Snake, the legendary soldier, nang hindi ko yung nagko-control. Para makita mo kung gano'n talaga siya kagaling. Angas. Parang gano'n. Hindi, yun yung point niya. I think, though, binugbog siya ng babae hindi natamaan ng bala. Di ba na tinalo siya? Yes. Si Fortune. Yes. Ang problema lang doon, maangas kung matanda ka na, pero nung bata ako, na-bad trip ako. Na-bad trip ako dun. Kasi sabi ko, biro mo, from Metal Gear Solid 1 to 2, tas nag-shift siya ng console. Like, so may isang buong console from PS1 to PS2 para laruin yun. Tas parang, nung nilalaro mo, kasi hindi nila sinabi. At nung nilalaro mo si Raiden, tas parang, nilalaro mo, nakadalawang boss ka, na-realize mo, ito na ba yung buong laro? Kasi putang ina. Sabi ko, babalik kay Snake. Sabi ko, Kojima, it's his creation daw. Like, it's a Kojima thing. Tama naman. Oh. And alam mo, nakakamiss din yung ganong klaseng, like, kunwari, yung ganong klaseng creative direction sa games na they're willing to take a risk. Yes. And willing silang tangkihin yung backlash para sa creative direction na yun. Nangyari sa Doki Doki Literature Club. Nangyari rin yun sa... yung parang, hindi pala ito yung game na to. Frog Fractions. Fez. Kahit Fez, pare. Tangina, sobrang... Yung Fez naman... Yung may puzzle within a puzzle. Yung Fez naman, hindi mo alam kung si Raulo ba yung gumawa. Si Raulo nga yung gumawa. Si Raulo, no? Problematic din yung si Phil Fisher. So, yeah. Future naman of video games. Like, kunwari, naglaro ako ng Super Mario Brothers. Kahit yung... Anong Super Mario yung imbis na apakan mo? Like, igagrab mo, tapos ihahagis mo. 3 ba yun? Hindi. May mga shells na pwede mong kapitan. Yes. Yan yung... Sobrang... Ang layo nito. Game Boy Advance na to. Sa yung unang Super Mario. Yung yung una. Sorry, bitch. The princess is in another castle. Dito maganda yung movie eh. Yung pangalawa. Maganda yung una. Yung una maganda. Nagustuhan ko sobra. Yung pangalawa, sakto lang daw. Sabi daw, it doesn't... Parang ang daming characters, tas walang growth. Who cares? It's Mario. Hindi, ako rin... Kailan ka nakikita sa Mario ng character development? Hindi, ang akin din masyado nang kinakram yung lore. Like, kunwari, Super Mario Galaxy agad. Parang, may sunshine parang pa. tumalungan ng mga 4 na game. Like, diba? Tapos, doon mo in-intro si Yoshi. Sa world, lumabas si Yoshi una eh. So, dapat Super Mario World muna. Paano ka ngayon from Galaxy, paano ka babalik sa world ngayon? Ang laki na ng Galaxy. Kaya ngayon yung one of the problem, hindi nila ma-explain kung why characters are there. Blah, blah, Kaya nga, di sana nag-focus muna sila, nilabas muna nila si Yoshi. Tapos yung sunod na yung... Sunshine. Pwede ka Sunshine, tapos Galaxy, diba? Tapos Odyssey. Bobo nyo? Sorry, Bobo nyo, Hollywood. Na-enjoy mo ba yung Odyssey? Hindi ko nalaro. Ako rin eh. Wala akong Switch eh. Tang-inang yun. Ang tanong yun. Hindi kasi sobrang wild yung trailer eh. Like yung pwede mong yung sentient ka. Like, kunwari, pwede ka maging bullet bill. Pwede ka maging... Pwede ka man-possess gamit yung cup mo. Wild. Gets naman. I thought nga nung future, like, ano yung Y2K? Ano yung kinatakutan natin nun? Ano yung alam ko ni Y2K? What will happen? Di ba virus lang? Like, ang Y2K, ang pinanggalingan niya na... Chris Jericho? Y2J. Break the walls down! Awaken from a deep sleep. You're whole week. You're living in the agony of defeat. Go. Sorry. Sobrang mas maganda yung team na yun kaysa Judas. Yung may girl, may babae, yung girl, yung shadow ng girl. That's so sick. Tapos yung may ponytail pa siya. Gets.
Ang ina. Pero he had to do it. He was getting old na. So yeah. Ano yung Y2K? Ano yung Y2K? Ang Y2K, ang alam kong totoong Y2K is lahat ng banking programs or database programs. Nung ginawa siya, so ang digitization ng most industries nangyari 90s eh, diba? So nung nangyari na yung digitization, lahat sila gumagamit ng programs to keep track of whatever, wala mong keep track ng mga industriya na yan. Ang problem, yung most programs, ang year nila, yung attribute na year, so kapag pag gumawa ka ng date, ano siya, pagkakaalam ko, hindi ko alam kung tama to. Ang pagkakaalam ko, ang format niya MMDDYY. So 2 digit lang yung year. So sabi nila, shit, magkakaproblema tayo. Pag dumating ng year 2000, kasi yung 99 mo, magiging 00. So, hindi siya magre-reflect well sa database. Basically, magre-reset so basically, ang Y2K, ang totoong Y2K problem is, kailangan natin re-update to lahat ng database na ginawa natin para retroactively ayusin lahat ng mga dates para mag-fit in sa format na kayang i-accommodate yung 2000 onwards. Tapos siyempre na-blow up siya na, pagdating yung 2000, puputok lahat ng mga sistema. Yeah, right. Parang nag-escalate to that. Ganun yung escalate. Matatapos yung mundo. Tangina, kasalanan ng exposed to. Hindi ko alam kung tama to pero i-verify nila. Red's Fun Facts. Pananananet. Kasi nung 2000, like yung sinasabi daw rin nila yung mag-end ng world. Sobrang naniwala ako. I think yun yung pinanggalingan ng lahat. Oo. Parang may nakarinig doon na, may sira yung mga program. So ituloy na. Sorry, alam ko may gawa. Yung may secret daw yung Bible, tapos pag binasa mo, the world will end on 2000. Ang dami yung words eh. It's so possible naman. Ang daya eh. Ang daya. Malamang pwede. Oo. Diba? Basahin mo yung Nostradamus, pare. Exposed. Kasalanan ng exposed yun. Si Nostradamus daw, na-predict niya yung 9/11. Bullshit. Ako sasabihin ko, sa year 3000, may sasabog na importanteng building. Tapos i-clip to sa year 3000. Sinabi ni Andren. Ganun lang. Alam mo yung Simpsons? Ha? Yung napipredict na Simpsons ko na mangyayari. Kasi ang dami nilang episodes eh. Pero yung iba sobrang accurate eh. Yung mananalo si Trump. Ganun. Yeah. Totoo kaya yun? Meron nga din sa atin eh. Lahat ng pinag-usapan natin namatay. Oo, dude. Ulul? Oo, dude. Sa atin? Oo. Wala. May nag-post sa... Hindi ko alam kung totoo o hindi. Sana magkaroon ako 1 million. 1 million lang. Ang inang Bob. Sana magkaroon ako 500 billion, please. Billion mo na. Billion pa. Ako talaga, pag may unlimited, aabot kaya tayo sa point na kaya mo magkakaroon ka ng bionic parts. Yan yung gusto ko rin eh. Ako din eh. Ang unahin ko yung mata ko. Sobrang labo na ng kaliwang mata ko. Ikaw ba? Ako hindi. Gusto ko magkakaroon ako ng mga super strength. Ganun level. Pero isang part lang eh. Alam mo yan? O kaya nga, di right hand or left hand. Sabagay. Parang mag-jajacol. Di isang kabilang kamay. Putang ina. Yung dominant hand mo yung... Kunwari, pare, I think kaya ko turuan yung isa kong kamay mag-up. Paano kung hindi, pag di, like, nag-malfunction siya. Tapos yung tinatawagan mo yung manufacturer, sir, ayaw po niya tumigil. Pagod na ako. Hindi ko parang tosino na, sir. Pwede pa pumunta na kayo dito. Pero ikaw talaga, bionic arm. Ako mas legs ako. Para di ako mapapagod maglakad. Gamit ko parati, no? Tara, most tayo. Sige, doon na ako. Akala ko ba isa lang? So, isang bionic leg ka lang? Fuck, baka mata. Sa totoo lang. Mata? Tapos ano lang, pwede mag-zoom, ganun. Manilip pa. Pwede manilip, bruh. What an incel answer. Atin na yung volleyball game. Sobrang inisip mo na ba, no? Alam mo yung Terminator? Sobrang inisip na. Hindi, alam mo specific eh. Huwag niyo ako ikulong, nagbibiro lang ako. Pero alam mo yung Terminator vision, pero maniac. Age. No. Yun. Sasabog siya. Okay. Kasabihan ka niya kung bawal. Oo. Okay. Kasi dyan, di makapagpigil eh. So ano pa ba yung future things? Future things. Akala ko dati... Hindi na rin maabutan yun, no?
Yung flying car, yung bionic. Oh. There's Bakit flying car pumasok sa utak? Hindi natin pinag-usapan at all yung flying car. Yeah. Ba't pumasok sa utak mo yun? By AD. Pero yung sobrang wild, no? yeah. Oo, no? I think it's starting na. Pero, Flying cars? Hindi yung bionic arms, pero it's the... Meron. Yung friend ko na si One Arm Mama si Katan. Yes. Meron siyang yung prosthetic na automatic. Yeah, pero medyo kailangan pa siya i-train. Hindi pa siya malupit. So yung mga tipong parang Iron Man. Parang bionic commando. Do may mga fucking YouTube engineers na gumagawa na ng mga flamethrower sa kamay, mga ganun. Nakita mo yung sa China, yung mga robot na yung nag-acrobatics sila. Tapos bigla ako napaisip, alam mo, hindi lang pwedeng pang-acrobatics itong ginagawa nila. Totoo eh. Sa totoo lang. Kung kaya mo ng acrobatics yan, ang daya mo nang pwedeng gawin. Patay, good sundalo. Puta, dude, ito na. Feeling ko nga yun yung future. Feeling ko, pa nagpatuloy yung gera ng China, Iran. US-Iran. Tapos di ba China allied daw sa Iran. Feeling ko putang papadala ng mga robot yung mga yun. Dude, malapit na tayo dun sa kaiju battles na pinangarap natin, pare. Ako hindi ko pinapangarap. Pinapangarap yung kaiju battle. Dude, sa totoo lang, maangas on paper, pero ayoko ng gera. Ayoko yung lahat ng funds natin na pupunta sa war, pare. Wow. Dude. Parang robot. Pero ito, isipin mo, devil's advocate. Kung puro tayo robot. Like, napupunta yung funds dahil sa kaiju? Oo. Or para lumaban ng kaiju? Hindi. Napupunta yung funds sa war. I'm thinking kasi kung mas malakas ang military mo, parang you can, alam mo yan, pwedeng you can brute force things. Like kunwari, ito, amin na to kasi mas maganda yung military namin. Basically nukes, yung mga nukes. Hindi ba siya ganun ngayon? Yeah, ganun nga. Pero mas advanced siguro. Pero kung nalaman sa kaiju, ina pare. Sobrang, kaya tayo hindi naging cool paliskilis. Kaiju, tama, iba yung nasa isip ko kasi monsters pala yung kaya nila, finan nila yon para sa monsters, hindi pala sa humans. Minsan titigil ako magsalita, tapos titignan ko lang si Andren kung paano i-feel yung dead air. Umuusok yung utak niya. Yeah. Pero nga, yung robotics, I think, maabutan natin. Alam mo, nagkakaroon na alam mo yung mga sinasabi nila, sana may miracle drug na pag ininom ko, papayat ako. Nagkakaroon eh. Okay ba? So, let's get in on that. Let's get Jack sobrang kinukulit ako ng doktor ko. Kasi pares tayong may diabetes eh. Hindi siya unethical eh. No? Hindi kasi may mga ibang tao na wala silang diabetes, tapos nag-Ozempic sila dahil gusto nilang makuha yung benefit na 500 isang pill, di ba? Hindi, injectable yun. Let's go. Ito na yung hot bud. Hindi 500. Sobrang hindi 500. Makano? Parang mga 4,000 isang saksak. Parang ganun. Parang di pa nga, baka 8,000 na. Mahal siya, dude. Mag-treadmill na lang tayo. Red. Feeling ko, kaya natin i-reverse to eh. Sabi ko, sa perang ganyan, pwede ako mag-hire ng personal chef. Anyway. Gustuin ko lang. Oo. Diba? Nako, robots. I think, gusto ko talaga yung cyberpunk. Yung mga biglang may lalabas ng putang. Ano mas gusto mo? Maging cyborg or mag-pilot ng robot? Para mas mahas mag-pilot ng robot. Pwede ka, hindi ka, it's the Iron Man versus parang si Cyborg ng Teen Heard Titan. You went, no organic, full chrome. Yung sinabi niya kay paano nun? Yung pumatay kay David Martinez. That's horrible dialogues. Yun yung sinabi niya. Heard you went no organic, full chrome. Choom. Okay, yes. Si Johnny. Hindi. Johnny Silverhand, yung bida. Sa Edge Runners. Sino yung kalaban nila? Hindi ko na pwede Edge Runners. Seryoso ba? I played. Yeah, I haven't. Yeah. May laptop ka ng bago, pwede ka na mag-cyberpunk. Kaya naman siya ng PS4 ko. Na may ray tracing. Good. May ray tracing. Yung may dynamic reflective surfaces, pare. Pwede mo lang i-on tapos tumingin-tingin ka lang tapos never mo magagamit na ulit after. Di mo na mapansin yung pag-away. Guys. Like, no matter how far laptops have gone, alam mo, in the end, just let me play the game. Like, kahit mababa yung specs. Kaya niya Doom Eternal on high. Yung laptop ko. Lakas ha. Medyo mahal siya. Doom Dark Ages, Doom Eternal. Pero ray tracing na yun, yung Doom Eternal. Yung Dark Ages, hindi niya kaya high. Gago kaya niya yun, feeling ko. Hindi naman nagkakalayo yung specs na Eternal sa Dark Ages. Hindi yung Eternal kasi mga PS4 pa yun. Diba? Oh. Next gen ng Eternal. Yung Dark Ages, yung
Okay. Anong pinag-uusapan natin? Chum. Huh? Heard you went no organic full chrome. Yung pinakakalaban. Yung pinakakalaban Si Atom Smasher. Yun! Yes. Putang ina. Kanina ko pa iniisip eh. Which is, kung nilaro yung game, sobrang lakas mo na. Wala eh. Basic inconvenience lang. Literally, sobrang hype ni Adams Smasher, sinamuray ko lang siya. Tapos namatay. Namatay lang siya. Yung last form siya, yung nagko-crawl na lang siya sa'yo. Walang kwente. Walang kwenta ka eh. Yun yung hindi natin maabutan talaga, yung mga flying cars. Kasi alam ko may self-driving cars na eh. Would you trust a self-driving car? Like as a driver, di ba parang, ako na lang, parang ma-agit ka eh. Kasi Gets ko yung technology though, kung paano siya maging reliable. Pero siguro on like long highway, pwede. Pero hindi ako matulog. Puta, kasi mga tao natulog eh. Mas delikado nga yung nasa highway kayo, tapos biglang, laugh trip siguro, natulog ka pag gising mo, pira-pirasoan. yung puwet mo nasa mukha mo. Nasa tangay ka na ng tubig. Nakakatawa yung isang kamay mo nandito. Parang si Robocop. Nakikita mo. What am I? I think, may mga jetpack na, pero would you try a flying car? Flying car? Oh, flying car. Kung madali lang kontrolin. Sobrang hirap. Parang, siyempre, kung kasing dali lang siya ng driving ng car game. Okay, pero like, magla-license ka. Feeling ko may ganun ulit eh. Flying license. Dapat lang putang inang yan. Hindi magkakaroon ng sobrang daming kamote sa air. Tapos parehas din. Nakakatawa ko naging parehas din eh. Kinakat ka pa rin sa kanan. Parehas din lang. Walang kwenta. Lumipad pa tayo, mga kamote. Oo nga. Baso. Feeling ko totoo yun. Every invention ng human is subject to human interaction. Yes, the machine is perfect. The one using it isn't. Yes, yun yung problema eh. Ang dami, kunwari, ang internet, ginawa siya para mag-connect, share ng data and everything. Yung application ng mga tao sa internet, feeling ko 95% para sa masama. Dude, yeah, kaya nga may dark web, may diba? Dark web, 'di ba? Benta sila ng mga illegal shit doon, child porn, benta ka ng drugs, 'di ba? Meet ka ng mga pedophile, 'di ba? Magbanggit ka naman ng masama. lahat parang enjoy eh. Parang, what's wrong with that? Oo nga, yung internet talaga was supposed to be, mag-chat tayo, tapos biglang fuck porn. Merong episode ng Silicon Valley na may convention yung mga porn site owners. Tapos parang natawa sila, ba't tayo nandito? Kasi, tech company tayo. Tapos parang sinabi nila, lahat ng tech, at the forefront of tech, is porn. Gets naman. Totoo, di ba? Sila yung una nag-VR. Sila yung, di ba? Ang dami nila. Yes, actually. Di ba? Like streaming, like, oh my God, yes. Here's the thing nga, like, hindi ko gets kung bakit, nawala yung train of thought ko. Fuck. Nice. Fuck. Di ako magkasalita. Sige, kaya ko to rin. Kaya ko to. The more na sinasabi mong kaya mo to mawawala siya. Oo nga eh. Wait, babalik siya. Pero at the forefront nga, it was porn. Pero ang sinasabi ko na, fuck! Try mo lang try to talk it out, pare. Shit, rin. Mahirap. ADHD yan eh. Paano kung may drug na mawawala yung ADHD mo? I think there is. Hindi. Pero yung talagang totoong wala. Hindi yung kinakalma lang yung utak mo. Pero with, kailangan may side effect. Wala side effect. Magkano siya? Mura lang. Game ka. Game mo. Talaga ako. Parang feeling ko, na-harness ko yung ADHD powers ko eh. Tapos sobrang sinunga. Cut to, nung wala kang ADHD, alam mo, naka-business suit ka na. Cut to, kanina, nililis ko yung kusina. Tapos mamaya, nasa PC na ako nagte-text. Sobrang layo eh. Kasi, sige pagtingin niya, bakit nakabukas yung mga dishwasher? Sabi ko, oo nga pala, naglilis ako ng kusina. Sige, email ka na. Tayo na. At least productive yung ginawa mo, di ba? Walang kwete. Oo. Yun talaga eh. Yung mga devices ng multitasking. Yun! Sorry, gets ko na. Okay, good. Yung phone, ganito ka tayo ka-basura. I'm sure someone has said this na before. Nung paganda yung camera, ano, pakita ko titi ko. Ganun ka tayo ka-basura eh. Meron akong script
na sinulat, di ba? Alam mo yung script ko na, ano yan? Pepe. Yes. Sorry, meron akong concept called Pepe, Yes. Love in the Summer of 1881. Ano siya? Super bad siya. Pero ang bida, si Jose Rizal trying to get laid in high school. Naganda ng concept. Tapos, merong gag na nakapila sila sa desk ni Juan Luna kasi dinodrawing niya yung mga titi ng mga tao tapos pinapadala sa mga babae. Parang ganun. So, feeling ko nangyari talaga yun eh. Feeling ko may tao na iguhit mo naman ng akin. Ginuhit ko ang aking burat. Tapos pinadala niya. Feeling, yung guhit yung babae siguro. Guhit mo yung babae. Tapos benta ko ng mga Oo, no? ₱1. Ang mahal naman yan. ₱1. ₱1? Ano ako, hasyendero? Nakabila na ako ng 5 Red Horse niyan. May Red Horse na. Bakit yung scaling ng pera mo? Yan na naman. Mr. Kasi kailangan pa nag-i-improvise ka. Dapat plausible yung shit. Sinaya mo sa mundo na yun, mahal yung piso. Tapos 5 Red Horse lang yung mabibili niya. So, in comparison, magkano Red Horse ngayon? Ha? Isang bote. Wholesale o sa bars? Alam mo, Kahit sa bar. sa bar, 100. 150. 150. Mahal, di ba? Kahit ikaw, 500, pero yung 500 yon. Yung stallion, mga 110. Oh, 110. Sabihin ko, sige, 150. So, magkano lang yun? 450 pesos. Oh. So, isang piso, 450 pesos lang yun nung time na yun. Oh! Gago, Hindi ba? Hindi ko alam. I wouldn't know. Sobrang hindi tayo equipped. I mean, there's way to do it, pero hindi ko siya kayang gawin mentally. Yung inflation. When people talk, do you sometimes feel like you can't relate, like the topic has no relevance to you? I'm Pio Ontiveros, and I've created a space where we welcome different perspectives, look at the facts, the context, and talk about what really matters. Politics, culture, faith, power, current events, anything under the sun, the moon, and the stars. If it shapes how we live, we're talking about it. We need to talk about it, decode it, unbox, unpack. I'm Pio Ontiveros. Let's talk. Listen now on Spotify. Dude, naisip kaya ni Jose Rizal na Ni Peps? paring Peps, alam mo men, balang araw magkakaroon ako ng phone tapos pwede ako makipag-usap sa chicks. Masusulat kaya niya yung L-Feely kung may technology siya ngayon? Or naging malibog lang siya? Feeling ko maging malibog. Feeling ko maraming na-enable dahil sa technology natin, pero marami ring hindi na-enable. I'm pretty sure meron tayong mga once generational talent na hindi na-realize yung potential nila dahil na-addict sila mag-TikTok. Na-addict sila mag-TikTok, mag-doom scroll. I'm pretty sure. I will say this. But it happens generationally. Maraming unrealized potential sa lahat ng generasyon. Dati nagko-collect ako comics, pero nung nagka-video games na, dude, exactly. Yun. Dati, pinili ko yung video games. Di ba sabi ko, okay. Dati ang hilig kong basa ng comics. Nung hindi ko afford yung comics, pinipirata ko siya. Yung CBR. CBR. Tapos, babasa ka. Ganyan. Tapos sabi ko sa sarili ko, okay, may pera ako ngayon. Bibili ako ng maraming comics. Tapos, sabi ko, makapagbasa ulit ako. Tsaka saya kasi puta, papel. Di ba? Ano pa, yung trade paperback pa, so compiled. Dali basahin. The new book smell pa. Nakatatlo lang ata ako eh. Tapos siguro may... parang ito lang lahat yung nabasa ko. Tapos sobrang dami pang... Ako din, man. Yung yung What Happened to the Cape Crusader, binili ko yan kasi I think nabasa ko yung simula niyan sa Pirated. Tapos sabi ko, patapusin ko sa libro. Never ko binuklat yan, pare. Tinanggal ko lang sa bahalot yan dahil dinisplay ko dyan. Here's the thing. Ang hirap na magbasa. It still looks really fucking cool displayed though. Oh, pero yun yung benefit niya. Pero ang hirap na magbasa. Medyo bumabalik ng konti kasi again, kasi gusto ko makita yung ending ng Jujutsu Kaisen. So binabasa ko na yung manga. Like, yeah. Ang word ang word vomit ng manga ng Jujutsu Kaisen. Dude, it's one of the worst. It's either that or yung Hunter x Hunter or yung fucking like may isang panel lang na puro text. Like, what
The fuck are Alam mo, you mas doing? malala. Pwede mong alamin yung ending. Literally, YouTube lang. Oh, may mga wiki na putang Or wiki. Oo. Dude, ito wide. May AI na, the AI will spoil it for you. Oh, Dude. gabi. Galing, no? Oh my God. Bakit? Kung may AI si Rizal. Paano? Okay lang ba kantutin ng pins? Sabi, AI, hindi. Sorry. Hindi. Ha? Paano Pangit naman ng AI na to. paano kung bayani ako? Paano ang national hero? But I'm Rizal, bruh. Okay. Nakakatawa eh. Fuck. Yeah. I'm Rizal, bro. I'm Rizal, bitch. Ano nakakatawa? Minsan nag-filler shit ka lang eh. Nagkasalita ka ng mga filler words. Alam mo, ito yung nakakainis doon, Red. Kasi hindi naman kailangan malaman ng audience kung may filler shit ako sinasabi. Para ini-improve kita, pare. Dapat may Para tayo maging cool pals kills yan, pare. dapat may laughs per minute ba itong The OKPK, the bad boys of comedy podcasting. Dati ang angas natin, may swag tayo, no? Ngayon, wala na. Kasi nakaabot tayo top 7 eh. Wala, hindi tayo umabot, pare. We're failures, man. Plus, ito isipin mo, Red, We fucking failed. hindi tayo nag-guest eh. They're technically just watching for us. Wala akong pakialam. I will stand by this. Ano gusto mo bang bumalik sa guests? Ayoko. May mga times Siguro na- paminsan-minsan. Yes, kasi may mga times na mas mas mataas yung episode na tayong dalawa lang. Sobrang dami ko nang nihaya sa podcast na to. Tapos pumayag na sila. Hindi ako nagpa-follow through at all. As in, Erwan Husa, Puta. si Pepe Herrera, Ay, pwede ka bang si Kuya Kurt. Sino yun? Si Kuya Kurt, di mo Kuya Tangina. Let's get some chicks here, Stupid, pare. pare. Let's get some chicks. Doon Alam ang dami. Bianca Gonzalez nga eh. Oh, It's weird. May asawa siya. bakit ano magagawin mo? Ha? Ba't kailangan mo lang asawa? Ha? Ba't kailangan mo lang asawa? Ang weird kasi kung mag-guest tayo dito nung may asawa. It's kinda... Bakit? Ako. Siguro hindi dito. Sa TPN siguro. Sa TPN siguro. Si Kuya Kim. Pwede mo bang i-announce sa buong Na? na may podcast ka tapos sa room parang blah blah blah. Hindi pa pwede. Hindi. Ay. Napakawalang kwenta ng episode. Parati mo sinasabi. Kaya tayo mababa eh. Anong kailangan natin gawin in the future? I think guests na sikat. Sabi mo, ayaw mag-guest. Ngayon, guest na sikat. Yun yung kailangan. Sinong gusto mong guest? Sige, fuck, hindi ako in sa dudes ngayon. Sino ba yung mga maangas na kausap mo? Ding Dong Dantes. Boys Night Out. Voice Night Out. I'm pretty sure game sila. Mo Twister. Mo Twister, pare. Nasa Oh, States yun. Ay, Famously nasa States yung Mo nasa Twister. States. Kalatang di mo alam eh. Nakikinig kaya siya sa... Feeling ko nakikinig si Mo Twister sa atin. Teka lang, kailangan ko lang ilist yung podcast correction. Oo. Teka lang. May podcast correction ako na. Okay. Okay. Tumigil ka na magsalita. May co-host pa ako, pare. Wait, Inang yun. wait. Sa future ba? Sa tingin mo ba? Pahayag ka na sumakay. Kasi ginawa na ni Elon Musk to, di ba? Yung rockets to space. Di ba pumutok? Hindi yun yung submarine. Yan yung Hindi, marine may pumutok din recently na parang hindi ko alam kung Elon Musk or parang ganun. Yung mga tipong commercial space travel, pumutok siya yung rocket niya. Unmanned yata. Pero, Okay, thank God. Puta. pero pumutok siya. So, gusto ko makita yung space eh. Like, puta, imagine mo nasa Mars ka. Sabi ko, tangina. Wala pa atang tao nakapuntang Mars. Kaya nga. Like, parang, paano kung if in the future, pwede kang mag-visit ng other planets? That's why, yun yung main reason ng NASA, di ba? So, we can colonize other planets. Kasi mamamatay ni Earth eh. Mamatay na ba? Like, let's be honest. Ako may theory ako na failure nga tayo. Failure yung species natin. I think masyado tayong naging capitalist. Or masyado tayong hindi capitalist, no? We weren't brilliant enough to come up with ways to industrialize without hurting the environment. Dude, AI costs water, like a lot of water. Talaga? How does that make sense? No, how do you? Please. May nagpapadrawing na naman ng mga DDS na galit. Please. So, sobrang kuha pa eh. I need water. So, yung vision mo ng AI, isang conscious being na malaki
Na parang sino gumagawa ng Sentinel sa X-Men? Si Master Mold. Oh, so may Master Mold lang. Pero uhaw lang siya parati. Gumagana lang siya. May nagpapasulat ng anime na Lara Croft. May nagpapagawa na naman ng novel. Kasi burnt out na siya sa work. Please. May nagpapasulat ng jokes na stand-up kasi ayaw na niya magtrabaho. Ayaw na niya magka-day job. When did the AI start becoming good? Kasi I've seen like yung mga old videos ng AI, yung si The Rock. I think malaking bagay yung ChatGPT. Kasi nung inopen up siya sa mundo, people started using it. And naging exponential yung information that they can learn from. Yung behavior, yung trends, yung patterns, and everything. So, malaking bagay. I'm thinking, could AI help in like filtering out fake news or something? I think they do. So I think that's kind of cool. Kasi pwede kang mag-input sa AI ng facts or parang a list of things. Tapos pwede mo siyang pa-fact check. May mga good uses naman. That's worth 50 dead turtles, I think. Pwede ka mag-fact check. Mga ganun. Kasi it wastes, like, mali yung sinabi ng Facebook page na motovlog. Bakit motovlog? Yung mga nagkakalat na mga fake news. Diba? Mga paring riders dyan. Mga viral riders network. Mga ganun yung mga pangalan. Yun yung mga nagtatag sa akin na sinasabi lang. May mga tao na on a daily basis, itatag lang nila ako sa post ng isang DDS vlogger na ito yung essay niya, ito yung tingin ko nangyari kung bakit bayaran si ganyan, bakit bayaran si ganyan. Tataga, o Red Oliero, kita mo na. Sako parang, sinulat nilang yan eh. Ano tingin mo, anong ebidensya to? Di ba parang, sa kanila parang, wow! Pinost sa internet! Totoo to! Parang ganun yung... Pinost to sa credible na motovlogger page. Man. This ain't my dad. This ain't my dad. This is AI. This is AI. I put it on the ground. Ay, nakita mo ba yung Pokemon? Ganda. Video. Sinulat ko yun. Matagal na ako hindi nagsulat eh. Ay, hindi siya ChatGPT. Gemini user ako. May ginawa rin si Russell imbis na Pokemon cards board games. Ako, may balak sakto lang. May balak ako gawin imbis na Pokemon alak. Alam mo yung gobyerno natin parang Gin Bilog. Kasi walang tama. Di ba? Parang ganun. Hindi mo subukan ako. Buti na lang hindi ko ginawa. Hindi ko na sinabi. Hindi, ayoko na rin. Ano nga, ulitin mo, tangin na nito eh. Grabe to. Tatawanan nyo lang yung... Ito There's yung, no one else here, Andrew. Itong Gin Bilog parang gobyerno natin kasi alam mo yan, malakas yung tama. Tapos? Itong Red Horse, parang yung gobyerno natin. Kasi malakas yung tama. Kasi wala. Tapos yung huli ipupukpuk sa... Yung ending na naisip ko, pwedeng, uy, sayang naman itong mga ahalak na to. Sinoy ko lang. Ganong ganda nun. Sayang. Namimiss ko na rin magsulat ng mahabang shit. Like, namimiss ko yung stand-up kasi, honestly, sinusulat siya, pero malaking part yung sa stage. Oo, malaking part na nasa stage kasi you feeling it. Oo. Yung nakakamiss yung magsulat ka ng script or an outline ng concept, ganyang klase. Tapos yung may ending, yung may, alam mo yun, may ano talaga. So, sa Solid okay, ganun kami yung ending namin, either may namamatay or gay silang to. Or titingin siya sa camera tapos mag-wink. Tapos may circle wipe na papasok. Mga fourth wall breaks. Mag-close in yung circle, titigil, mag-wink siya, tapos saka mag-close. Yung mga shit na yun. Payag ka na may butler ka na robot. Parang sa Jetsons. Oh! Like siya yung maglilinis, magluluto, chuchupa sa'yo. Hindi naman chupa. Grabe naman yun. Ba't kailangan putang ina dumarating dun parati? Alam mo yung movie ni Megan Fox? Yung Transformers? Jennifer's Body. Tama, hindi. Meron isa pa na movie na robot siya na maid, pero hot siya. So, syempre, sinex niya yung amo niya. Nalimutan ko yung... hindi si Megan Fox yun. Alam ko yung sinasabi mo. Hindi si Megan Fox yun.
alam ko yung fucking... Yan ba yung sinaksak niya sa uli? Yung sinulog niya yung kamay niya? Hindi ko matandaan. Basta, hindi si Megan Fox. Naparad ko siya like in a very hazy, parang series of TikToks lang yung napanood ko. Takin, yan yung ginawa mo sa... Gago, totoo yun. Si Megan Fox yun. Hindi si Megan Ito Fox. na, magsalita ako. Ito si Red, ganito rin siya sa The Prestige eh. Tapos nung sobrang lasing niya yun. So, clone silang dalawa. Hindi Red, magkapatid sila. Tapos ang tigas alam mo ba, feed ko sa AI yun, tapos nakipag-debate ako sa AI, tapos sobrang dinidebunk niya lang, tapos in the end, naging mabait na lang siya na parang, well, alam mo, pwede naman yun. So, na first time like yung sumuko yung program sa'yo. Megan Fox robot movie. Oh, ito nga, Subservience. Ayun o. I'm thinking of another one, pero yeah, baka yoga. Meron din sa I Want na ganun eh, na robot. Parang something romance. Romance reboot. Ang girlfriend kong robot, mga parang ganun, no? Girlfriend siya na robot. Parang maangas gumawa ng ganong klaseng human interaction robot movie type. I think nagsimula to sa Her eh. Oh, ano naman yun? OS, technically. Pero AI na siya talaga. Oh, tapos yung weird ending yung nag-transcend. Theodore. I-close niya yung mata niya. Tapos pakinggan niya lang ako. Theodore, I can feel my skin, Theodore. Tumitigas, Red. Tumitigas. Alam mo nung una ko naparod yung Her. I liked it. Ito yung point na, gusto ko magsulat ng movies. Ganong level yung effect niya sa akin. Kasi sobrang gandang-ganda ako. Directed by Spike Jonze. Oh, the guy who made Jackass, pare. Sobrang gaya. Ina, what a genius. Yes. Which, by the way, gago, handa ka na ba dun sa ano? Yung Last Jackass film, bro. Fuck, yes. Ina, alam mo, nagulat ako how much Jackass is part of my life. As in talagang... 2004, nag-start siya. MTV. Grabe. Lalo na yung first and second movie. Yung nasa shopping cart sila, tapos may opera music. Oh, gago. Tapos kinakanyan sila ng bato. Sabi ko, sino pumapayag dito? Kaming dalawa na tropa, like, good times, pa. Genius to eh, no? Tawa kami ng tawa. Sobra. Yung 2 naman, yung hinabol sila ng mga bull. Gago, grabe yun. Grabe, Walter. Yan, doon ako parang, kasi yung bato, pwede pang lambutan yung bato eh. Ito, yung bull, hindi eh. Di mo makontrol minsan yung bull. Wala eh. Di mo talaga alam eh. Si Johnny Knoxville lang yung pumapayag sa bull eh. Like, alam mo yung nakakamo siya, tapos hindi ko magkana. Gusto daw niya eh. Ano daw siya eh, parang... Masokista, gano'n. Hindi, yung bull daw mismo is one of his favorite things daw to do. Tapos parang, may interview siya recently na parang, hindi na siya pinayagan. Tapos pikon siya about it. Na parang, I can't play with bulls anymore. Parang, naiinis na siya. Matanda na sila. Parang di na kaya ng katawan nila eh. Sa mga pinakagustong ginagawa nila, minsan may mga montage lang sila, di ba? Tapos meron sila mga cutaways na sandali lang. Tapos sobrang bobo. As in, alam mo, masakit yung ginawa nila. Like, merong isang time na, may mga montage lang na nag-skateboard si Steve O, naggagaguhan. Tapos may isang cutaway lang na kumuha siya ng buong pinyats, kinagat niya. Tapos kinukuyaya sa harapan. Tapos ako parang, tangina, all that pain for fucking 0.3 seconds na may entertain lang yung Yung tao. snort yung wasabi. Sobrang gago nun. Sumuka siya dun eh. Yung Japanese chef, tangina mang ito. Why you here? Why you here? Na classic Jackass. Meron mga delikado talaga yung puta. Yung, alam mo yung golf cart? Yung may tumama yung golf cart sa isang hill. Tapos tangina nag-360. Kala ko mamamatay siya. Ang pinaka-favorite kong Jackass, hindi dahil fantastic show or anything. Alam mo yung Yellow Snow Cone? Kadiri siya. Pero kasi, yung execution, ganito. Hi, my name is, ano to eh? Shit, yung bungi. Oh, yes. Kilala ko siya. Oh, basta. Para, hi, wait. This is the Yellow Snow Cone. Tapos gumawa siya ng snow cone. Tapos iniihiyan niya. Tapos kinakain niya. Tapos nadidiri na siya. Tapos sinisigawan na lang siya ng mga tao. Eat it! I'm trying! Nabipigan na siya. Tapos sumusuka siya. Tapos hindi na niya yung halatang sobrang fail na ng sketch. Yung ginawa nila sa dulo, sinipa na lang yung sapoy. Sobrang stupid. Hindi na siya parte ng script eh. Like, sipahin mo na lang sa itlog. Bakit? Tingin, paano natin gagawa ng endless? Sipahin mo na lang sa itlog. Gago dude, sobrang...
Meron din yung sobrang gago lang, sobra. Ito lang yung concept niya. Like, bigla lang isi-shave yung putang yung likod mo. Sobrang hassle nun. Ginawa nun sa director na bad trip lang siya. Bad trip. Sinapak niya. Meron silang parang, meron silang ginaganon na cameraman na ginagago nila parati kasi vegan. Tapos may Jaws music. Den. Sobrang kupal eh. Ang isang favorite ko din yung Electric Avenue. Yan yung putang. Ay, may mga nakasabit na taser. Tapos sobrang genius. May nilalagay nila yung mga 2x4 para syempre tumatakbo sila, madadapas. Si Bam napikon yung hinampas lang yung pader mga 8 times. Pangkita. Sakit eh. Shit. Wala si Bam sa dulo, no? Bawal na siya kasi that's why dati kaya niya nagawa yun kasi nakainom siya eh. Halos lahat ng stunts. Sober na siya ngayon. Steve-O sober eh. Since the third movie onwards daw, sober siya. Baka ibang animal lang si Bam siguro. Oh. It's the first time I'm doing this sober. yung stunt niya yung nasa portalet siya tapos singling siya pa. Gago kadiri yun. Tae. Tae na sobrang gago. May isa doon yung may baseball bat. Tapos di ba may bola. Tapos yung bola, pagka hampas mo pupunta sa balls niya. Sabi niya, why do I have to be Steve-O? I don't wanna be Steve-O anymore. Gusto rin yung mga bago nila eh. Si Poopies. Si Raul rin yung Poopies. Takinang pagal si Tsaka yung mataba. Yung siya yung papalit kay Chris. Yung kay Preston. Preston Lacey. May yung mataba yun sa yung 4 ata. Yung naka-bisikleta siya. Tapos nahulog siya sa mga cactus. Tangina, walang konsepto eh. No? Ano tong stunt mo? Wala. Magbabike ako. Pangit yung rampa. Tapos diretso ako sa cactus. Tangina. Nakakatawa kasi pag mataba. Nakakatawa kasi nakakatawa yung si Poopy. Yung name pa lang yung si Poopies. Nakakatawa yung pag merong later na na-shot eh, tapos bungi na siya. Oh my God, Jackass. Tapos yung part doon sa latest movie, may mga cobra sa loob, tapos pinatayan lang sila ng ilaw. Gago. Sobrang kupal din nung yung dark room. Yun. Tapos tinutulak-tulak lang sila. Sobrang kupal. Oh my God. Kailan yung This year pare. Tangina, what a great. Ako masisenti ako nung Medyo hindi ko naman sinasabing. Ewan ko ba? Baka dahil mahilig din ako sa Tom and Jerry. Alam mo yun, mga ganun. Oh, dude. It's Charlie Chaplin, pare. Merong sentiment parati yung mga tao pag kunwari nagsabi sila ng something funny, tapos mga tawa ko sa kanila. Sabihin nila, uy, grabe, napatawa ko yung comedian. Recently nga, may shoot kami ni film. Tapos yung isang director, parang tumawa ako dun sa joke niya. Sabi niya, uy, nakakatawa, Red. Natatawa ka sa joke ko. Nakaka-validate. Parang sabi ko, wag ka ma-validate. Kasi kung alam mo lang kung ano yung tinatawa. Oh, dude. May sinabi si Patrice. Most comedians, sobrang madali. Kasi nga, appreciator nga kami nung shit eh. Like, hindi naman kami snob pagdating sa... Walang quality, pare. Sabi ni Patrice O'Neil, like a shot to the balls will never be not funny. Gago. Tsaka nadudulas. Yung dulas pa yung... Recently lang, di ba dati yung papunta tayo sa... Ito ba yung batang na to pa? Papunta kami dito. Solid na dapa siya. May nadapa lang na bata sa harapan namin. Tapos putang ina, sobrang tatawa na ako ng malakas. Pumasok ako kasi nag-nose dive ako papunta sa kotse para tumawa eh. Bro. Ang pina-follow mo dati, kids getting hurt eh. Ngayon naman. Corny naman siya eh. Si Ale, di ba alam mo yung test of strength, yung martilyo? May makulit na bata umiikot. Tapos yung pagkabagsak niya, tumama yung... Ulol yung di ba bakal yun? Hindi naman plastic yun. Na-close line yung bata dun sa putang yun ng part ng hammer. Gago. Ang sharing kasi sa totoo lang, every time makakita ko ng batang sila ang future eh. Mildly annoying. As in, meron akong sorry, ayaw kong kupal ba to or anything. Pero meron akong involuntary muscle sa utak ko na talagang nag-wish ako hard na madapa siya. Ganun mo lang yung panya, wala namang makakakita. Siyempre, pangit na ikaw yung magdadapa. Yung kupal yun. Pero ako talagang parang Lord. Lalo na pag sobrang irita, di ko nari sa aeroplano, batang makulit. Nako. Saka sa utak ko parang, Lord, please. I ask for very little things. Please lang.
konting come-uppins lang. Isang beses pala siya nangyari sa akin. Sinabi ni Chan, who is a parent, sabi niya, dati nung wala pa siyang mga anak, parang nababad trip pa siya. Pero nung nagkaroon na parang, as long as may nakikita siyang effort na ginagawa yung parents na patahimikin or anything. Okay lang yun. Ako din naman. Pero, like ito, like nalod ka. sinasabi ko lang, mas masaya kung madapa yung bata. Yun lang naman. Hindi ko siya naman sinabi, makalakad. hindi naman ganun. Hindi ko naman sinabi ma-injure yung bata. Madapa lang. Oo. Hindi ko naman sinabi. Like, konting, kahit wala kang ano. Yung tipong kumampas lang yung, Ano? kumampas lang yung baba yung seg. Ay, gago! Sakit nun! Sakit nun. Nangyari sa akin ng bata yun. Nangyari sa akin yung bata. Sakit nun, dude. Anywhere else, pero fuck. Tapos nakagat ko pa yung dila ko, yung pangil ko pa yung nakagat. So, sobrang sakit. Makulit ka kasi nun eh. Hindi ako makulit. Feeling ko talaga, ano yun, Pinapalagat ka ng parang tatay mo. iniipon na ni Lord yung karma kasi sobrang wishful law sa mga batang nahuhulog. Meron din ako recently na overlooking sa condo ko. Kita ko yung parang common area na park. So maraming mga batang naglalaro minsan. So may mga naglalaro ng football. Tapos nanonood lang ako dun, alam mo yun. Wala akong magawa. Nag-iisip ka, napapatingin ka sa bintana, ganun. Tapos habang nakatingin ako dun, may bata lang nadapa. It just, alam mo yun, para lang siya talagang blessing. Nakatawa kong soccer ball sa mukha eh. Kasi Hindi masakit yun? Ay, di ba? Hindi masakit yun? Kahit si Messi. Nakakatawa yun. Kahit si Messi. Ay, hindi. Baka may lubog na yung mukha mo. Alam mo sa anime, yung nag-iiba yung shape ng ball so sobrang lakas ng sipa. Pero yun nga. Para ang binigyan ni Jesus ng, lungkot ka eh. Ito, konting candy. Ito, ice cream. Konting joy. Pakimkim. Parang gano'n. Konting joy na nakita mong nag-belly flop yung bata sa ground. I'm sure hindi siya, like, he's fine. Pero alam mo yun. Kasi yung bata pag nahulog sila, hindi sila marunong mahulog eh. Hindi sila nagpa-flat back, Red. Hindi sila... Flat back now. Good snap. Hindi sila marunong mahulog in a sense na they don't put their hands out. Alam mo yun, like parang... Kasi hindi nila inaasahan tinutukod, mga ganun. Ganun na sila eh. Oo. Or tinatry nilang i-shift yung weight nila to a certain side. Tama, Hindi. Talagang mahaba siya na, oh shit. Siyempre, ayaw mo yung instant face from tahimik tapos nagbabubble up na to crying. Yun din yung ayaw sa kids getting hurt. Kasi minsan, papakita lang nila nadapa. Hindi nila pinapakitang umiyak or... Sadis. Kala ko sa Pero siyempre gusto mo yung effect eh. Kung ano nang masakit ba? Gusto ko malaman, di ba? Gusto ko yung... Ito yung pinakagusto ko. Sorry. Ito yung pinakagusto kong dapa. Yung dadapa, tapos bumangon agad. Tapos doon niya na-realize na puta may masakit. Tapos saka siya iiyak. Para sa akin, ang tayo ko nang di nakakita ng ganun. Tsaka nagsusuntukan. Ang tago hindi nakita nagsusuntukan. Na bata? Hindi, na kahit sino. Kahit sino. Nagsusuntukan. Fuck, ngayon na? So, like, may isang beses na nag-wrestling sa isang wrestling event. After ng wrestling event, parang magkita-kita yung mga roster sa isang restaurant. Tapos papunta ako doon. Tapos on the way doon, kasi mall yun, di ba, sa Circuit Makati. Pagkakita sa mo, gago may nagusuntukan. Okay. As in, bago pa ako pumasok sa restaurant, nakita ko. Tapos nakita ko yung roster na sa restaurant na sila. Like, hindi lang lahat. Like, may mga iba rin tao doon sa restaurant na yun. Pero sobrang excited ko lang. Pumasok, ang kwento sa akin, pumasok daw ako sa, kasi hindi ko na matandaan masyado. Pumasok daw ako sa restaurant, dinungaw ko daw yung ulo ko na parang classroom lang. Sinabi ko, tayo namin nagusuntukan sa labas. Tapos tumatag ako. Not realizing na 75% ng tao doon sa restaurant, di ko kilala. So, yung mga tao na sumunod sa akin pa. Ay, hindi mo kilala? Dude, talagang... I think it's a boys thing, you know. O may nagsasapakan, parang I think, like may nakita akong video, like yung sa aeroplano, di ba? Yung nilalagay lang yung shit sa aeroplano. May mga 10 lalaki lang na nakatingin. Like it's a boys thing. Nilalagay yung ano? Yung mga binabato sa... Oo. Or pa naghahalo ng semento. Oo. Parang puro mga lalaki like, puta angas ito, dude. Ang angas nung yung naghahakot ng lupa. Yung ditch digger. Gago, sobrang...
Hell yeah. Hell yeah No, moments lang siya. Oo. Kaya nga sobrang ganda yung Transformers. Like, kinumbine yung best things about being a boy Trucks and robots. Sobrang genius yung Sobrang mamaw nung gumawa. Oo. Tsaka, kaya paborito ko rin si Romel Palagtiw. Yung guy na sinishare ko na mason, na magaling maghalo ng semento. Oo. Ganun siya parati. Para magpalitada ng pataas. Ganun siya. Utang, galing ako makakabit. Tapos i-demonstrate niya ito yung mga mali. Dapat hinahalo para kumakapit. Oo, kailangan iniikot yun. Hindi yung iniikot eh. Shuk. Tangina. What a job. What a great job. Alam mo, feeling ko dapat they should be paid like at least 10 times more when they make. Kasi yung expertise para gawin yun, hindi siya madali. Siya yung parang ginawa niyong art, yung thing. Like, magaling. Shout out sa'yo. Sana in the future, respetuhin natin ang ating mga construction workers. Yes. Or like, service people, construction workers. They're not your slaves. Totoo. Ayun. Napakagandang episode. Yes. About the future. Meron ka bang... And Jackass 3D. And Jackass. Meron ka bang goal sa immediate future mo? May show kami sa July 15. Hindi mo pinakinggan? Hindi ko sinabi mag-promote ka? Sinabi ko, meron ka bang goal sa immediate future mo? Sa immediate future ko is, it's happening naman na, be paid more. Get that money. Get that money. Okay. Ako din. I've had a taste and like, I would like more of this. I would like more of this, please. I would like most of my problems to go away. Fuck that, money solves problems. I'm sorry. Sobrang, alam mga tao na parang, more money, more problems. Tayo na, dude. Pag mahirap yung problema din eh. Like, at least mayaman ako na may problema. May isang guy na nagsabi niya na either way may problema eh. So I'd rather be rich and have problems. Alam mo kung sino mo nagsabi yung nakakainis eh. Okay. Anyways. Yung mga nagsabi na more money, bigyan mo sa akin pera mo. Diba? Ano shows mo? So sa July 18, we'll be at Baguio, me and the Bernardo Crew. Yan na yung the Bernardo Cruz of openers. So, punta lang kayo sa comedymanila.ph. Absolute mega best of Comedy Manila na feeling ko huli na will be happening on, tapos na yung Makati by now. Lipa yung sunod. And then, we'll do Fairview, Manila. And Fairview, Manila, and Music Museum. Tickets are on sale, comedymanila.ph. Thank you so much. Subscribe to our Patreon. Follow us on Spotify, YouTube, lahat. Subscribe nyo. Follow si Andren. Yes. Follow nyo ako. I'll be on the Fairview leg, by the way. Oo nga pala, mag-open si Andren sa Fairview leg. Thank you so much, Andren. Take it away. Guys, pwede na tayong matulog. Yeah. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-dee, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.